Alam niyo ba na bago naging sentro ng atensyon ang West Philippine Sea, may isang Pilipinong nangahas na angkinin ang mga islang ito hindi gamit ang armas, kundi gamit ang talino at malasakit sa bansa? Kilalanin natin si Tomas Arbolente Cloma, ang abogado, negosyante, at father of maritime education na nagtatag ng PMI Colleges. Noong May 11, 1956, idineklara ni Cloma ang Free Territory of Freedom Land. Hindi lamang ito para sa pangingisda. Nagtayo siya ng isang instruktura para patunayan na ang mga islang ito ay hindi dapat mapabayaan. Ang mapangahas na hakbang na ito ang naging matibay na pundasyon ng ating soberanya sa Kalayaan Island Group ngayon. Noong World War II, nagsilbi siyang intelligence officer para sa mga gerilya. Kaya naman alam niya ang halaga ng bawat pulgada ng ating mga karagatan. Ang kanyang paglalakbay sa Freedom Land ay hindi lang para sa negosyo ng fertilizer o guano. Ito ay para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Noong 1974, sa isang makasaysayang pagkilos, formal na inilipat ni Cloma ang lahat ng kanyang karapatan sa Freedom Land sa gobyerno ng Pilipinas. Ang simbolikong paglilipat na ito sa halagang piso ay naging daan para kay President Ferdinand Marcos Sr. na formal na isama ang lugar bilang Kalayaan Island Group sa ilalim ng Philippine Territory noong 1978 sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596. Dahil sa pagkakaisang ito ng isang visionary at ng isang leader na may political will, naging opisyal na bahagi ng ating mapa ang mga islang ito. Noong 1995, kinilala ni President Fidel Ramos ang ambag ni Cloma at iginawad sa kanya ang Legion of Honor at ang titulong Admiral bago siya pumanaw sa edad na 92. Ngayon, bakit mahalagang alalahanin si Admiral Cloma sa gitna ng mga diskusyon ni Representative Rodante Marcoleta tungkol sa ating teritoryo? Simple lang. Dahil ang pag-isipan pa lang na i-give up ang Kalayaan Islands ay isang malaking insulto sa ating kasaysayan. Binigyang diin ni Senator Marcoleta ang posibilidad ng pagsuko sa ating mga isla. Pero kailangan nating mag-isip. Ang pagbitaw sa ating teritoryo ay pagbaliwala sa sakripisyo ni Cloma at ng iba pa nating ninuno. Ang aral ni Admiral Cloma ay malinaw. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nangangailangan ng paninindigan, hindi ng pag-atras. Hindi sapat yung alam natin na sa atin yung mga karagatang ito. Kailangan, protektahan natin sila laban sa kahit kanino, dayuhan man o sarili nating mambabatas na tila walang tiwala sa ating kakayahang lumaban. Huwag nating hayaang mapunta sa wala ang pangarap ng isang abogadong naniwala na ang Pilipinas ay isang tunay na maritime power.